Hello guys! Good evening sa inyong lahat. Narito naman po tayo sa namang panibagong episode ng Spoiler Alert Review. So, kita nyo po sa sa aking costume ngayon, care of Kuya Yeri. Pag-uusapan po natin ay Spider-Man No Way Home. Pero bago po ang lahat, huwag niyo po kalimutang i-share ang ating video ngayong gabi or ngayong araw. At ilike ang aming Facebook page, facebook.com/fpsmedia.ph. Meron po kaming isa pang Facebook page, facebook.com/fpsmedianca. At YouTube channel, youtube.com/fpsmediaph. Panoorin nyo rin po ang videos namin sa TikTok, tiktok.com/fpsmediaph. At bumisita sa aming website, si www.fpsmedia.ph. Meron po kaming Twitch, yun. twitch.tv/fpsmediaph. Yun. So, ngayong gabi, makakasama natin sila Kuya Yeri at si Marlo. Ayun. Hello. Ng araw. Hindi natin alam kung kailan nila ito panonood. Ito yung recorded. Totoong recorded. Oo, yun. Yan, magandang araw po sa inyong lahat at isa na namang edisyon ng Spoiler Alert Review ang inyong matutunghayan. At sana po, pagkatapos nyo pong panoorin ito, ay huwag po kayong magalit sa amin dahil trabaho po namin mag-spoil. Dahil ito yung nagbigay na tayo ng leeway. Oo. Gawa ng ito yung pinaka-anticipated na pelikula kung dito sa bansa tatanungin. Yun nga lang po, na-delay din, mas minabuti ho siguro na i-delay yung airing na nangyari na nga po nitong nakaraang weekend. At Sir Yeri, para matulungan tayo. Siyempre, para tulungan tayong i-describe o isalarawan yung naging experience ng panonood ng Spider-Man No Way Home sa mga sinehan. Kasama natin yung ating kaibigan. Certified na Spider-Man fanatic. And meron siyang alter ego, siya daw si Peter Parker. Oo, huli natin siyang nakasama nitong February last year. At yun, at masaya tayong makakasama natin siya sa pagkakataong ito para i-review ang Spider-Man No Way Home. Ladies and gentlemen, si James Tinsay! Spider-Man! Face reveal! Face reveal! Bilis naman yan. The Filipino Peter Parker. Yan. Kamusta, James? It's been a long while. Spider-Man fans in the Philippines. Yeah. Yes. Since at your service. Yan. It's been a long while, James, nung huli tayong nagkasama sa isang platform ng FPS. Kamusta ang iyong Christmas at New Year? Okay naman. Kompleto pa naman yung daliri ko. And nabusog naman nung holidays. Tapos, ayun, dahil mababa yung cases, nakapag-handshake, nakapag-appear. Nahawakan ko yung pamangkin ko na maliit. Ayun. Yun. Pero syempre, kasi kami dito, di kami nakasugod sa sinihan itong nakaraang weekends dahil naman kami ng sa trabaho. Pero ikaw, ano yung first impression mo nung na-experience mong panoorin yung movie sa sinihan after almost 2 years tayo naka-lockdown. So, ikaw, ano yung masasabi mo doon sa experience? Well, to be honest, itong Spider-Man kasi, pangalawang movie ko na to sa sinihan. Yung first ko yung Shang-Chi and The Ten Rings. Ayan. So far, naman, parang wala namang masyadong pinagbago. Yung the usual lang na kailangan sumunod sa health and safety protocols, yung merong 1 seat apart. And depende sa sinihan, meron din siguro silang alcohol and gano'n, yung mga kailangan. And naman, kung ako tatanungin nyo, safe naman. Safe naman, basta susunod ka lang sa protocol. Ayun, James, ikaw ba ay bumili ng ticket doon sa pelikula in advance or
inabil mo na the day na pinanood mo yung film? Para dito sa Spider-Man, naku, mahirap ka makakuha ng on the spot na ticket. So, pina-reserve ko talaga to. Wow. A few days bago pa, buti nga bago pa mag-alert level 3. So, yun, naka-reserve. Ayun. Pero yung ticket prices ba, kagaya pa rin ng pre-pandemic days or medyo tumaas na siya? Dun sa mall na pinanooran ko sa Quezon City, parang medyo nagmahal na konti. Yun. So, yun. Mamaya, after na pagkwentuhan natin yung pelikula, itatanong natin kay James kung worth it ba na itong pelikula idinilay yung pag-ere kaysa yung mismong araw ng worldwide airing or isabay daw sa MMFF and so much. So, simulan na natin ang pag-spoil sa Spider-Man No Way Home. yes, so, Mas-spoil na kayo. sa panelista nung kaming dalawa lang yata ni James yung nakapanood ng buo. Ewan ko lang kasi si Sen Yui, di yata. Oo. Hindi masyado inintindi yung pelikula. Akala niya si Tom Holland ay ang pumalit kay Andrew Garfield. Sobrang dami kasing ng mga Marvel movies. Ang hirap na subaybayan yung mga tapos sobrang daming version pa ng Spider-Man. Kaya hindi ko nintindi yung mga pagkakasunod-sunod nila. Okay. Yun. So, James, do the honors kung paano natin sisimulan yung pagbe-breakdown ng film. Ano yung okay, ano ba? Sige. Tingin sa camera. Sorry. Dito ako nakatingin doon sa So, ano yung mga notable or unforgettable moments doon sa film para sa'yo? Ano na ba? Full spoilers na to? Oo, wala na. Spoiler alert to eh. Spoiler alert. Nag-number 6 Ayaw na nga nga sa pala. charts yung pelikula. Spoiler alert nga pala tong show. Naman. Sige, marami, super dami. Siguro simulan natin dun sa Pinoy flavor nitong Spider-Man. So, maraming nag-enjoy dun sa syempre aside sa fact na si Jacob Batalon, yung best friend ni Spider-Man na si Ned ay Pinoy, for the first time ever feature yung lola niya na Pinoy din. Ayan. And kung tama yung balita ko, parang nagpa-audition pa yung Marvel for this role. Yes, so, nagpa-audition. pinakamabentang scenes talaga yung kay Lola. So, nagpa-audition siya ng mga Pinoy? Pinoy Lola ni Ned. Ayan. So, sa kalagitnaan ng film, yung nagsilabasan na yung Spider-Man, yun, may mga Pinoy lines si Lola. And, nung pinanood namin yung the first time, syempre, taon-tawa kami nun. No? Kahit medyo, parang may nag-spoil sa likod namin, pinaabangan nila eh. Parang nagre-react na agad sila. Pero the first time we heard the Pinoy line, sobrang, wow, ang galing. Tapos ang haba ng linya. So, hindi siya tinipid. Yes, and doon mismo sa linya ni Lola, makikilala mo yung traits ng mga lola natin, mga nanay, yung pangangaral, di ba? Ganun yung field din niya na talagang Pinoy na Pinoy yung dating, hindi yung parang pinilit lang sa script na may magtatagalog lang. Yeah, totoo yun. Niloloko ko ang nanay ko, sabi nga namin, Nay, baka ikaw naman pwede pumalit dun sa lola. Kasi parang linyahan ko rin yun eh. Mag-inis ka dyan! Ang dami dyan! Naalala ko rin yung... Oo. Doon sa yero, pakilinis. Pero ang nahiwagaan nga ako dito yung yung scene na yun yung nagamit ni Ned yung di ba? Sling ring. So, meron siyang magic potential. Sa palagay mo ba, i-explore pa yan sa future kung sakali? O gusto mo bang i-explore nila yan sa future? Ano ba? Ang weird nun actually kasi parang wala sa comics na naging... Ako kung sa alam ko lang parang wala sa comics si Ned naging superhero. Pero di ba naging super villain siya? May rumors nga daw na yun nga, baka maging sorcerer siya. Kasi parang may foreshadowing na rin kasi di ba nagkakapa siya dun sa nung mauulog na siya. Si Ned Lead sa comics, sa Spider-Man comics, siya yung naging Hobgoblin. Na kung di ako nagkami, siya yung version ni Hobgoblin na na-hypnotize para maging Hobgoblin.
So, baka mamaya, nang iniisip ko naman, baka gagawin nilang magical origins nung Hobgoblin na version ni Ned kung sakali. Kasi naalala ko yung pinangako niya na hindi siya magiging villain ni Spider-Man. Nakita ko nga may foreshadowing doon. Pero, ewan ko, hindi ko trip eh. To be honest. Pero lang, let's see, anong mangyayari. Okay, so ikwento nyo na ang mga pangyayari dyan sa movie. Okay, nag-start yung movie right after no Far From Home, di ba, James? Right after nung nabulgar ni Mysterio yung secret identity niya. Then, halos weeks lang yung pagitan ng mga... Yeah. Totoo. Dikit nga sila. So, ako naman, parang ang inaasahan ko, meron pang mga scenes si Jake Gyllenhaal kasi iniisip ko Sinister Six, tapos ito na yung mga na-establish. Ganyan. Pero halos, naging homage dun sa unang Spider-Man ng early 2000s kay Tobey Maguire. Yung Amazing Spider-Man ni Andrew Garfield, tsaka ito. Kaya marami nagsasabi parang parang may pagka-endgame feel na totoo naman na talagang na-touch nila lahat. And nung nabasa ko yung behind the scenes, para mag-agree yung dalawa na mag-reprise ng role nila, magkaiba yung naging approach. Una, si Tobey Maguire, ang hiniling niya, mag-stick doon sa original na storylines niya, yung unang tatlong Spider-Man na film. Pero kay Andrew Garfield, binigyan nila ng konting dark tone, di ba? Batay doon sa kanyang lines na hindi na rin siya nag-hold ng kanyang mga punches. Okay? So, naging parang bitter version ni Peter Parker. Parang gusto ko tuloy mapanood yung Amazing Spider-Man 3. Mm-hmm. Kasi sa comics nung ini-explore yung mga possibilities na maging rageful si Peter Parker, di ba? Kahit doon sa 90s na animated series, parang na-explore doon yung lalo na sa black suit niya. Mm-hmm. So, yun yung parang mayroong ganung tone yung papunta dun sa storylines nila na in-incorporate dito. Mm-hmm. So, ikaw, James, ano yung mo dun? Thoughts mo dun? Dun sa tatlong Spider-Man, syempre, yun yung pinaka-inaabangan natin. And, binigay naman sa atin, so, it's worth the money. And, pero to be honest, medyo nakukulangan ako. Kasi kung paano siya hinandle. So, yun na-mention mo, parang iba rin yung treatment dahil para mapapayag tong dalawang Spider-Man actor. So, parang yun nga, parang ang nangyari nga sa movie, medyo nahirapan itahe kasi parang maraming strands, maraming web. So, kailangan mo maging isang complicated na movie, isang complicated na web. Ayan. So, parang you have this point A, point B, kailangan maging point C. So parang medyo nag-iiba-iba yung To be honest, parang nag-iiba-iba rin yung takbo ng movie. From per scene, parang sorry. Parang yun nga, medyo naligaw-ligaw na onte. Ang pinaka-gripe ko sa tatlong Spider-Man, parang wala masyadong emotional impact yung nila yung pagdating nila and then yung storyline nila. Parang in the end accessories lang sila dun sa parang parang nag-cameo lang. Oo, parang cameo lang talaga. Tapos parang hindi siya nabigyan ng justice kahit na ang dami nilang screen time. Kasi parang nangyari lang, parang nagpapalitan lang sila ng lines. O sige, I get that reference. Okay, sa Spider-Man 1 yun. Okay, sa The Amazing Spider-Man yung line na yun. Pero, wala silang specific na kwento na binubuo para dun sa dalawa na magko-connect dun sa kay Tom Holland. So parang walang conflict.
Wala masyadong conflict, wala masyadong emotional na punch. Ganyan. Tingin ko may kinalaman dyan yun sa, sa script writing kasi last arc na yung film nila, nun pa lang nila napapayag yung dalawa. Si Andrew Garfield at si Tobey Maguire. Parang nung time na yun, wala talaga sila doon sa original na... Siningit lang, gano'n? Hindi naman, kasi ongoing kasi yung negotiation. Tapos, syempre, pandemic, kumbaga, hindi yung logistics, hindi maging okay. Then, nabasa ko nga doon sa isang interview doon sa mga writers, sa dulo may mga rewrites pa. So, nung sinasabi mo nga na may mga hit and miss doon sa pagkakataon is, I think dahil doon, kasi parang last minute na nila napapayag. Dahil nga, may conditions yung dalawa, si Toby at si Andrew, doon sa kanilang mga roles na kinailangan nilang kumbaga, kahit pa paano ay sundin. Kaya siguro sa third act na sila naramdaman, di ba? Nung pinepep talk na nila si Peter Parker. Yeah. Oo. Doon na sila lumabas. Ayun. Pero Yeah. Sige. Pero nasa sinehan ka, ano yung naging reaction ng mga tao doon sa mga eksena? Mala endgame ba na, no? Sinasabi ko sa inyo, priceless pag nasa sinehan kayo, pag pinanood nyo ito. There's no other way to watch this best but in the theaters. Kasi, kasama mo mga talagang nag-abang, alam mo may fan, sa likod mo, sa katabi mo, sa harap mo. So, yun, talagang may mga cue kami, kailan kami papalakpak kasi pag nagsimula nang pumalakpak yung nasa paligid namin. So, papalakpak na rin kami. Yun, pinalakpakan namin lahat. Entrance ni Doc Ock, entrance ni Goblin, entrance ng tatlong Spider-Man. Yun, so, pati mga tawanan, mga nagpatawa si Ned, nagpatawa si Lola, yan. Talagang pinapalakpakan saka nagre-react lahat. So, talaga, napaka-worthwhile ng experience. Hindi mo siya makukuha sa pirated or sa VCD. Wala, hindi mo makukuha sa home theaters. So, kailangan sine talaga. Sa sinehan. Pareho din ba yung yung volume ng appreciation or yung pagka-approve o yung pagkagusto ng mga moviegoers dyan na kasama mo dyan pagkalabas nyo ng sinehan? I think na-enjoy nila all throughout And yung movie din naman kasi, hindi rin naman siya, it's a fun film naman Talagang maraming patawa moments. So hanggang dulo pasasayahin ka niya. So, lahat naman kami lumabas ng masaya. Lahat naman kami, nauwi namin lahat ng memories namin na, may tatlong Spider-Man pala kaming napanood. Pero ano yung masasabi mo dun sa role ni Aunt May na siya yung pumalit dun sa pinaka Uncle Ben ni itong Tom Holland version ng Peter Parker? Awkward. Pero yun. Pero sige, bigay na natin na kailangan niya ng ang tawag doon, kailangan niya ng bigat Kailangan niya ng gravity si Tom Holland. Yun, to be honest, di ako na-spoil doon na mamamatay si May. Pero ako masusunod, parang too soon, gano'n. Tapos, actually, naghahanap rin ako ng Uncle Ben reveal. Baka may sarili siyang Uncle Ben So, ayun lang. Parang dating tuloy, parang naging yaya lang ni Peter Parker si Aunt May na parang ina-assist siya all throughout. Tapos, parang yung pep talk niya sa dulo na lang, parang mamatay na siya. So, yun, parang hindi consistent sa character. Ayun, pag-usapan natin sandali yung yung technical aspects ng paggawa ng pelikulang yan. Anong impression nyo sa mga special effects? Yes? Ano yan, di ba sa December dapat labas niyan? May Christmas timeline ba? Hindi. Kasi ang nag-cover ng Christmas timeline sa Disney Plus yung Hawkeye series Yes. Pero doon sa ending kasi nung Spider-Man, yung nag-swing na siya after yung after credits, yung nag-swing na siya na yung original na
costume niya na handmade na tinahi niya. Ano na napasko na nun. Pero I don't think nag-overlap yung Hawkeye tsaka yung Spider-Man doon sa kwento eh. Okay, continue, Marlo. Okay, as I was saying, about sa technical aspects ng pelikula, anong impression nyo dun sa mga special effects, mga stunts na nakita ninyo within the movie? So, Yeri, James. Sige, James, ikaw mauna. Sige, ako... ano naman? Ano ba masasabi ko? Carry lang. Carry lang. Okay naman. Maganda. Sabi nga nila si Willem Dafoe as Goblin, siya talaga gumagawa ng mga stunts niya eh. So, makita naman natin, syempre medyo thunders na si Lolo nyo. Na-carry niya pa rin. Mabigat yung suit na yun eh, yung Goblin. Tapos yung glider pa niya. So, to think pa na almost siya na rin yung main villain with the action scenes na ginawa niya. Talagang makita natin na magaling yung choreography. Although kung ako tatanungin nyo, medyo naghahanap pa ako eh. Parang mas gusto ko pa rin yung action ng past Spider-Man movies kasi sobrang bilis. Tapos parang pag nagbitaw si Spider-Man, ganyan, mabilis. Pak, pak, pak. May binuwat siya, ganyan. Dito parang parang, ewan ko sa camera ba yun, hindi nakikita yung action na, kuwari pag sumuntok si Tom Holland, parang, makita mo, parang hangin na eh. Pero pag sa Spider-Man 1 kay Tobey Maguire, makita natin medyo binabagalan pa nila yung papatamain talaga nila. So, doon mo nakikita yung impact ng action scene. So, medyo nakulangan ako sa aspect na yun. Tingin ko ang dahilan din dyan yung sa pandemic kasi iba dyan, batay dun sa mga VFX artist ng mga tweets, kumbaga, yung iba dyan work from home tapos hindi talaga maano yung trabaho. Isang napansin ko, ako naman mas gusto ko yung sa Amazing Spider-Man na CGI. Doon sa pagkakagawa nila ng effect. For example, yung pag-swing nila ni Andrew Garfield. Para talaga siyang binatay kasi siya sa comic book frames. Then nilagyan nila doon ng konting practicality, like yung pag nag-swing siya, hinahatak niya yung sarili niya sa web. Plus yung suit niya noon kasi yung suit ni Tom Holland parang halatang CGI, alam mo yun, yung from start to finish, parang galaw na CGI kasi masyadong smooth. Unlike noon sa Amazing Spider-Man na parang spandex talaga, na nagpa-flap, mayroong mga lukot yung mga, may mga creases yung damit niya, yung costume niya. Pero syempre, ang nagustuhan naman dun kay Tom Holland na suit ay yung sa mata. Kasi sa comic book, nandun yung expression parang si Deadpool, di ba? Pero syempre, wala tatalo dun sa original na Tobey Maguire suit. Yung talaga nakaangat yung mga yung webline, tsaka yung iconic niya na Spider Emblem. Ewan ko, parang mas gusto ko pa rin yung original na Spider-Man Tobey Maguire version nung emblem niya. Kasi yung kay Tom Holland parang maliit lang Tapos yung kay Andrew Garfield na masyadong radical na parang yun. Ikaw, ano opinion mo doon, James? Doon sa mga suit? Sa mga suit. Ayun, yung kay Tom Holland daw parang garapata eh. Garapata. Mataba na hindi. Hindi, pero Pero doon sa last na niya, iba na yung niya eh. Iba na rin emblem niya doon eh. Hindi na yung ginagamit niya yung parang garapata nga. Pero bet ko pa rin yung garapata kasi nagiging drone yun eh. Lumalabas yun eh. And syempre gusto natin sila lahat. Walang tatalo dun sa original kasi bata pa lang tayo, we grew up with that. Pero ako siguro progressive din ako tao. So gusto ko rin yung mga binago dun sa suit na kay Tom Holland. Gusto ko yung personally yung una niyang costume ng Homecoming, yun yung pinaka gusto ko. Second yung itong upgraded suit yung black. Yan. Kasi yan eh. Yung kaya siya black kasi derive siya dun sa
Superior Spider-Man, si Doc Ock yung naging Spider-Man. So yun, parang medyo maangas siya doon sa itsura niya na parang seryoso ako Spider-Man, black na yung motive ko. Ayan, so tapos siguro yun, runner-up gusto ko yung Amazing, yung itong pangalawang Amazing kasi malaki yung mata ng kay Andrew Garfield. Tapos sobrang cartoony. And yun, third na lang siguro din yung kay Tobey kasi siya, parang it has a place in my heart and in every fan's heart, pero kung titignan natin siya per aesthetics, parang kino-compare ko nga siya kasi may mga nagko-costume ng Sam Raimi na Spider-Man. Medyo faded yung red niya kumpara mo sa ibang suit. So pag kinompare mo siya parang na siya, parang ewan ko lang pag lumaan ganun. So pero kudos pa rin dun sa mga gumawa ng suit na yun kasi hindi rin siya biro nakita ko rin yung may libro ko dito yung making ng Spider-Man 1. Talagang from scratch talaga nag-sketch sila nung suit na yon. So gusto ko yung mga modern take, gusto ko yung kay Tom Holland may mga technology siya na nakapaloob. Pero yun, yun, mas pa rin ako dun sa Homecoming saka upgraded suit, yun yung top suits ko. Tapos yung Iron Spider gusto ko rin yung tentacles Although design-wise hindi masyado. Yung blue na suit sa ending ng movie parang masyadong blue sa akin yung mga niya. Tawag doon. Basta yung blue ng suit niya masyadong maliwanag. Ayun, masyadong chromey. So ano bang kulay yun? Basta tapos yung black na suit sa parang wala lang parang sa film parang binaliktad lang yung upgraded suit yung black Pero wala masyadong dating sa akin yun. Akala ko magic based siya na suit kasi akala ko din may mga details siya na may mga runes. May mga nakita ko nagko-cosplay may mga runes yung black suit. Pero anong nangyari sa movie parang may gauntlet lang na magic si Tom Holland. Tapos binaliktad lang talaga na suit yung black. Tapos yung anong tawag dun sa isa nila yung upgraded suit na may gold, anong tawag dun? Integrated suit. Yung integrated suit, wala lang. Parang pinilit na lang na ilagay para maiba yung para may maibili ng laruan. Iba naman yung mabili ng mga bata. Yun. Ayun, nasabi mo rin lang naman James yung tungkol sa cosplay. May upon doon sa panonood mo ng pelikula, may gimmick bang ginawa yung mall na upon doon sa showing ng SM? May mga nag-cosplay ba dyan ng Spider-Man? Ako, yun nga inaabangan ko kasi na premiere. Sana man lang may mga guest na magko-costume ganyan. Pero siguro pandemic na rin na gasto. So ang pinaka-premiere talaga na ginastosan nila na may mga cosplayer is nung January 5. So kung nakita niyo yun sa SM North EDSA yun, The Block yung si Michael V. Ayan. Oo, nandun yung may nag-costume doon na Doc Ock, yun talaga kinarir talaga naka-green na coat tapos may 4 na tentacles. Si ano ba pangalan nun? Basta yung asawa niya yung nag-cosplay naman ng 13. Oo. Ano bang pangalan nun? Ko nilabas din yun sa Facebook nitong Sunday ata. Ayun sa si De Guzman guy, basta yun si De Guzman guy. Prince de Guzman? Prince de Guzman. Okay. Nag-talk siya. Oo. Yun talaga yung hinahabol ko. Actually, bumili din ako ng Spider-Man suit ko. Sabi ko, sana makapag-chance picture naman ako din sa Doc Ock na yun. Kasi ang dami, yun lang, January 5 lang yung pinaka-day na maraming cosplayers. Ako, actually, SM North EDSA din ako nanood Medyo na-disappoint ako. Sabi ko, ba't ako lang naka-costume dito? Kawawa. May marami nagpa-picture sa'yo. Oo, tapos anong nangyari, ako pa talaga parang ako tuloy yung mascot na. Seryoso, ako lang talaga naka-costume. Ganyan. Tapos tuwing magmamaskara ako, hindi mawawala may lalapit sa akin. Pa-picture po.
Yun. Di mo siningil. Sana nga eh. Kasi, yung parang, ako pa tuloy naging mascot nila kasi nasa background ako ng Spider-Man. Ako lang yung Spider-Man. Ayun. Yun. Yun nga. Yan, masarap naman magpasaya ng tao. Naman. Pero ano masasabi mo sa roster ng mga villains? Mula kay William Dafoe, kay Alfred Molina, kay Jamie Foxx, pati yung nag-reprise ng role niya as Flint Marko at saka yung The Lizard. Ano yung verdict mo doon? Syempre happy tayo na lahat na nandun, di ba? Kumbaga sa pagkain kompleto sa Ricardo's, di ba? Kaya lang, ang problema dyan, parang chop suey, di ba? Halo-halo. Lahat na ng gulay nandun. Ayan. Kaya lang, hindi na lumalabas yung Hindi mo na alam anong lasa ng chop suey, di ba? So, na-discuss ko rin to dun sa mga kasama ko manood ng movie. Sabi ko, parang wala pang naka-perfect na pagsama-samahin lahat ng villains and then na-perfect nila yung movie or naging smooth yung movie. Hindi pa nangyari yun. The last time na nagsama-sama yung mga villains, yung Spider-Man 3, na binabas pa rin nga hanggang ngayon kasi parang masyadong marami daw villains, hindi nag-focus sa story ni Spider-Man. Oo, alam ko, pinilit lang yung si Venom dun eh. Oo. Nangyari din siya sa The Amazing Spider-Man 2 na, yun nga, Electro, si Green Goblin, tapos si Rhino siningit na lang sa dulo. Hindi rin siya, hindi rin lumipad yung movie na yun. And dito, nag-attempt na naman sila, sinama-sama na naman nila lahat. Hindi siya naging asset sa movie. Naging saving grace pa rin yung tatlong Spider-Man. Pero kung tingin mo, ang nilagay lang doon ay si William Dafoe, si Alfred Molina. Silang dalawa lang yung pinaka-villain na sumento doon. Sa tingin mo, hindi siya naging ganun ka-convoluted na Totoo yan. Kasi makita rin naman natin ang dami nilang linya at saka ang dami nilang Tsaka yung character art nila. Grabe. Ang laki ng part nila sa movie. So, niisip ko nga parang ano ba nangyari sa kalagitnaan ng writing? Parang ang dami nilang hinahanda ata kay Octavius saka kay Osborn. Tapos biglang yun na nga, third act na naging 3 Spider-Man movie na siya. So, parang sabi ko, palipad na yung eroplano, pero parang, bumababa ulit. Ang pinaka na-enjoy ko doon, syempre, si William Dafoe. Walang kupas pa rin talaga. Yung feelings mo nung nanonood ka ng original na Spider-Man, doon pa rin eh. Pero ang galing niya talaga magpapalit siya ng parang the same take. Dalawang roles yung pineplay niya. Pero syempre, di rin mawawala. Si Alfred Molina, alam mo naman yung rin niya, yung pag-change niya ng character. Sobrang, alam mo yun, napaka-warm nung pagdating niya ng dulo. Kumbaga, bumalik na yung sanity niya. So, yun yung mas tumatak sa akin, yung dalawang actors na yun. Sa iba? Yun, sa akin din. Siyempre, yun, sila rin yung pinakatumatak. Yun nga, yung role din nila eh, talagang, pag sinabi mong Spider-Man, una mong maiisip Green Goblin eh. Pag sinabi mong Spider-Man, una mong maiisip Dr. Octopus eh. Di mo naman maiisip na kalaban niya agad, Vulture, di ba? Or si Venom siguro, pangatlo, runner-up, ganyan. Pero, yun talaga, yung dalawang yun talaga, sobrang tinik sa buhay ni Spider-Man. Kahit sa comics, sobrang bigat ng kwento ni Goblin sa ni Dr. Octopus. Actually, yun nga, ang buhay pa nga rin sila kahit sa comics eh. Parang napaka-crucial nila sa buhay ni Spider-Man. And nabigyan siya ng justice as usual nung actors na nag-reprise sa kanila from the past films. Ayan, so napakaganda ng role nila. Ang medyo ayaw ko lang, yung masyado silang binigyan ng maraming linya. Parang ang nangyari, parang na lang eh, Alfred Molina, you're Doc Ock, can you say this line? Parang tumatakbo sa isip ko, parang gano'n nangyari. Parang, si Doc Ock,
ang nangyari sa kanya sa movie na to, medyo parang ano siya, sobrang depressing na character or parang sobrang grumpy old man na siya. Ang dami niya linya na, "Hey, stop it boy! Stop asking boy!" Mga gano'n. Parang, inaano ka ba? Ganun siya. Parang nangyari sila yung yung exposition kasi nire-reiterate nila yung kanilang yung backstory na yung katulad na yung lines nila na parang Easter egg, yung the power of the sun, the power of my hands. So, mas parang Easter egg plus exposition dump. Pero kahit paano, may justice pa rin naman. Totoo yun. Pero yun nga. Kasi nasanay tayo doon sa mga naunang films, show don't tell Di ba? Totoo. Yun yung namimiss ko doon sa mga mga naunang films. Mas nasa acting, nasa dynamics ng mga artista yung yung pagtatel ng story Di ba? Dati yung mga close-up doon sa mata ni Maguire, tapos makikita mo doon sa pupil ng mata niya, yung reflection ni Gavin. Yun yung cinematography na namimiss ko. Ikaw ba? Ano yung mga gripes mo doon sa Totoo yun. Kasi actually bago ko manood itong No Way Home, nag-rewatch ako ng Spider-Man 2 Pinalikan ko siya, to be honest, medyo corny. Kung babalikan mo yung mga eksena, yung parang masyado makata si Doc Ock, tapos si MJ, yun nga, parang cheesy ng mga linya, ganyan. Pero cinematography-wise, sobrang yun talaga sobrang maaalala mo siya kasi napakaganda nung presentation niya visually. So, yun yung hindi nagawa dito sa No Way Home nga. Kasi nga, sabi mo nga, it's more of tell than show So, dapat show than tell. So, yun nga nangyari, parang which is sakit din ng ibang Marvel movies na puro maraming sinasabi, maraming patawa, pero kulang sa visual storytelling. Na actually asset nila kasi napaka-bright ng colors nila. Tapos, yun nga, sana nagawan ng paraan, camera work or what, ganon. Sa director din, ayun. So, yun nga, nakakalungkot lang nga na naging masalita yung ating mga villains, nagiging expository tools na lang sila kumpara sa dati na they stand on their own and you get to know them because the story goes with their characters. Nagre-reveal yung character nila habang tumatakbo yung kwento. Isa pa naging problema ko, although nagustuhan ko yung film siguro 9 out of 10. Yung paggamit nila kay Doctor Strange. Yun. Kaya pag gusto magitin si Doctor Strange, mo kasi. Para lang, kasi... Ikwento niyo naman si Doctor Strange. Parang ang naging direction sa kanya, act like Tony Stark. Hindi nga siya ganun, di ba? Merong striking difference yung dalawa. Kaya nagka-clash yung egos nila kasi biglang parang si Benedict Cumberbatch parang, alam mo, yung parang Robert Downey yung binigay sa kanyang style ng pag-deliver ng mga niya. Na pag pinanood mo yung original na Doctor Strange, parang maninibago ka. Kahit yung Infinity War, parang iba dun sa iba yung feel niya dito. Ikaw ba, ano ba napansin mo kay Doctor Strange? Gusto nila mala Tony. Hindi, ewan ko kung bakit. Na Tony Stark. Ayan. Yun ang sakit ng Marvel movies ever since Avengers Age of Ultron. Yan. Nagiging Tony Stark halos lahat ng character. Ayan. So, nakakalungkot na nag-carry on pa rin hanggang sa pang-ilang Marvel movie na to may Tony Stark character pa rin sila. Si Doctor Strange, to be fair naman, hindi naman siya super Tony Stark sa movie. Parang naman siya medyo stark contrast din siya na medyo disciplinarian na father figure na hindi mo pwede gawin yan. Hindi mo pwede blah 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 blah. Okay, you will wreck the universe or blah 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 blah. Ganon. To be fair, na naman siya doon. Medyo iba-iba naman siya doon. Kaya lang, Doctor Strange. Ang napansin ko kasi sa kanya, yung umpisa, yung tawag dito. Nung bago nila gawin yung spell, doon siya mukha talaga siyang parang Tony Stark sa akin, pati yung ugali niya na batay din siguro sa trailer, yung parang
huwag mong gawin to, sabi ni mo, tapos gagawin din niya. Although, doon sa mismong film, di ganun yung nangyari, di ba? Parang, sinuggest lang niya na yung spell na makakalimutan ng mga tao sino si Peter Parker at si Spider-Man, parang gano'n. So, yun yung part na parang masyado siyang Tony Stark sa akin. Na pagdating doon sa part na sinasaway niya na tong si Peter Parker, yun yung ano niya. Yun yung demeanor niya na mala Doctor Strange sa original. Yun lang yung parang ang weird na ganun yung direction sa umpisa tapos sa dulo parang hindi consistent. Isa lang masasabi ko kay Doctor Strange, hindi niya sasabihin yung Scooby-Doo that crap. Ba yun nga, di ba? Parang sobrang out of character nun. Although nakakatawa pero mas Tony Stark yung ganung linyahan. Yun nga parang ang weird. Yung ano naman, kwento niya naman yung yung pinagbasehan ng costume ko. Wala yan dun sa movie. Wala ito sa movie, akala ko nasa movie to. Into the Spider-Verse yan. Si Spider-Gwen. For another discussion. Ay, magkakaroon ng sequel daw. Ay, teka. Totoo. I-check ko nga yun. Hindi, pero in production pa lang, di ba? Pero Oo. nakakagulat doon sa, masingit lang natin. Ang nakakagulat doon, nagustuhan ko yung version ni Nicolas Cage doon sa Spider-Man Noir. Sobrang lap trip ako doon. Totoo. Sobrang bagay sa kanya. Hindi lang pati yung comedy niya, yung dry humor niya na parang, sana magkaroon ng parang sariling, makita man lang natin yung version ni Ikaw ba itong nasa feature ng One News? Featured siya? Totoo yan ako yun. Tingnan iyan ang mga... Just in Ayan. Balita pa. Asan? Nakapatay. Yan. Ba, featured siya. Ayun. Teka, naka-duty ka ba yan? Oo. Ang daya! Nagtrabaho tayo itong araw niya. Ayun. Pinag-costume ka? Lang kasi naghanap sila ng light story. Sabi, feature daw si Spider-Man. Sabi ko, kung di nyo alam, nag-Spider-Man ako nung week. Tama nyo naman yung picture ko. Yun naman eh. Naman nila. Okay. Iyon. Ito siguro yung matagal nang tinatanong ng mga Pinoy moviegoers. Kung ikaw ang tatanungin, James, worth it ba yung paghihintay ng mga Pilipino para mapanood ang Spider-Man simula nitong January 8 or dapat talaga sana itinapat ito sa Christmas season para may pagpilian yung mga tao sa panunod ng sine. Ano yung tingin mo dito sa doon sa debating ito? Kasi baka lalong mawalan ng viewers yung mga sa MMF. Ayun nga kasi parang sinasabi ng iba na dapat may pagpilian kami yung syempre nakatapat sa Christmas season yung Metro Manila Film Festival. Kaya dapat sana hindi na dinelay. Yung parang kahit i-airin nyo muna, ipalabas nyo muna ng isang linggo tapos pagbigyan namin MMF tapos saka na bumalik. Anong tingin mo dito, James? Worth it ba na naghintay ng gano'ng katagal o dapat pinalabas ito ng halos kasabay lang ng buong mundo? Ano ba? Sabihin natin Spider-Man will always be worth it. Kahit anong season mo siya ipalabas, sobrang napaka-universal ng kwento ni Spider-Man and napaka-appealing niya for all ages. Sa MMFF issue, siyempre ako sa puso ko, siyempre gusto ko sana agahan nila. Kasi nagawa naman nila before bakit yung MMFF saka Star Wars nakapagsabay. Bakit yung mga Hollywood movies sinasabay nilang IMAX pero may MMFF na rin. Yung sa loob-loob ko sana ginawang ganon. Pero alam niyo yun na lang naman it all worked for the better din kasi kung hindi rin umere yung MMFF na sila lang, hindi nila marirealize na may sakit na talaga yung Pinoy movies na hindi talaga siya dadayuhin palagi ng mga regular Pinoys dahil may quality problem ang ating Pinoy movie. Ayun. Paulit-ulit tayo kasi dito sa pag-uusap na to regarding Spider-Man versus MFFF. Well, siguro ito na yung huling pagkakataon na pahapyawin natin yung issue to. Sir Yeri, agree pa kayo sa sinabi ko ni James? Wala naman duda na
na Excuse me po. may COVID na dito. Joke lang. Di, wala naman duda na na ako naman kasi tingin ko, kay Spider-Man yan eh. Mhm. Kumbaga, ano man na itapat mo dyan na Filipino film, dumugin yan. Kasi una, Marvel film. Mhm. Kumbaga, box office, kahit minarket talaga na para dayuin. Mhm. Kahit naman siguro i-delay mo yan ng isang linggo, 2 linggo, dudumugin, kahit may spoiler pa yan at wala. Yung to the point nga na may isa nabalita minsan na yung advance ticket sellings ng mga gusto makapanood dun sa particular ay pinilahan. Actually, kami nagpaplano na manood dito, kaso hindi pinalabas doon sa pinakamalapit na sinihan namin dito. Nakakainis, nadayo pa kami doon sa Malolos. Layo naman. Pero ang ano naman is, tama yung sinabi ni James. Baka ito na yung wake-up call na, uy, huwag na kayong gumawa ng mga budget films tas kumikita, tumatabo naman lang. Kasi parang lipas na yung mga tao doon sa ganong format. At di ba nga pinag-uusapan natin nakakaraan? Nakapag-binge watch na ng mga maraming Korean novelas, TV series, na may, tawag dito, na may quality. Kaya nga nagte-trend sa Netflix, nagte-trend sa Twitter. And it's about time na na gumawa na ng quality films sa mga Pilipino kasi nagagawa naman before. Bawa nga, General Luna, di ba? 80 million yung naging budget yan para doon sa maniwala kayo hindi, may CGI doon para ayusin yung mga tiles ng roofing, mga Pero istorya yung nagdala. And, Storytelling. Yes, at dinumog siya ng tao. Mababalitaan mo nga, di ba nun, kung di ko nagkakamay, may mga lumalabas sa sinihan na may mga umiyak kasi napanood doon. Storya yung magdadala, hindi lang yung sinong artista yung nandiyan. Yes. Sinong lab team yung nandun. Sa General Luna ba, may lab team doon na... Malamang wala. Si John Arcilla, tsaka si Mylene Dizon. Walang... Kumbaga, lipas na tayo doon sa mga tropes na lagi natin kumbaga, maghanap na tayo ng films na meron tayong mapipiga. At siguro naman hindi huli sa atin sa Pilipinas na makapaggawa din ng na may pagmamalaki natin. Marami, di ba? Ang dami nating mga indie films na di natin pinapansin dito pero tumatabo ng awards sa ibang bansa. Or di kaya yung mga indie films na hindi agad pumapatok pero sumisikat pag isinalang na sa mga streaming sites. Yun. So, James, yes? Dagdag ko lang. Kasi baka mabash tayo pagkatapos nito. Okay lang. Okay lang. Spoiler alert to naman itong MMFF 2021, may naman dito, may quality films naman. Naman. Sa daliri. Sabi nila parang 3 lang ata yung quality films dito sa lineup ngayon. Maganda yata yung film nila, nila, ang pangalan ng... Charo Santos. Charo, kasi about Yolanda yung yung kung maupay man, blah, blah, blah. Kasi di ba... Quality film yun. And then... Di ba nanalo din? Sa network namin, yung Big Night by Signal Entertainment. Yun. Nanalo din yan. Kaya... Humataw din ng awards yun. So, masasabi natin may quality. Pero, di ba, mabibilang lang sa kamay. Tapos, ang sinihan is not the best platform right now in the pandemic. So, dapat ginawa nila ng paraan nagawa nila last year yung upstream. Kaya lang, sabi nila, the problem is piracy naman daw. Yun. I am about to ask na, kung dapat sana, yung MMFF ay naglatag din ng streaming platform, yung video streaming, provider para doon sa mga lalo na sa mga pamilya na ayaw nilang maghiwa-hiwalay sa upuan, gusto sila sabay-sabay makapanood, magkakadikit sa mga bahay, yun. Bagay na parang hindi yata ginawa ng film festival this year. Tingin ko nakakapapa din kasi dahil nga ng mga time na hindi pa rin naman sure kung talaga mabubuksan ng So nga pala. Kailan nag-start na pinalabas yung yung Spider-Man sa Pinas? January
January 8. Hindi ba yung nakadagdag sa mga positive cases yung sa dami ng tao pumunta. Pero nung time kasi na yun, nagdodoble na yung ano. Ayun. Ano naman, parang ang tawag dito, yung showing niya, parang kakadagsa pa lang yung cases natin. Sabihin natin mga nasa mga 10,000 below pa lang yung mga new cases nung mga January 8. Kasi nito lang yung lumobo na sa 30,000 plus eh. Pero nung mga panahon ng January 8, parang wala pa masyado. Pero to be fair pa nga, punukan pa yung mga sinehan eh. Kung di nyo natatanong, lahat ng nagpa-reserve in-entertain. As far as sige, banggitin ko na. As far as SM is concerned, talagang entertain lahat ng nagpa-reserve walang ni-refund. Ang pinagbawal lang mga buntis, mga bata. Oo. Pero sa sinehan kami, lahat ng lahat ng upuan puno except dun sa mga Siyempre. social distancing. Nangingi ba ng vaccine card? Yung di ba? Hiningan ba ako? Nung pumasok ka sa mall, hiningan ka Sa mall hiningan ka. Ayun, so automatic. Sa ticketing booth, hindi na, basta present ka na nung online ticket mo. For as long kasi na pagpasok ka na sa mall premises na may vaccination card, ayun, wala ka ng problema pagpasok ng ibang establishments. Ayun. Pero balik tayo kay Spider-Man. Ikaw ba, James, ano ang rate mo dun sa film na to? Kung ikaw yung magbibigay ng grade niya. 1 to 5, being 5 is the highest. Nako, gusto ko yung 1 to 5 scale. Kasi yung 1 to 10 scale medyo may halong biases pag 1 to 10 May halong feelings. So, sige, gawin natin standard 1 to 5. At to, magiging super honest lang ako. Not because fan ka ng Spider-Man. Yeah. Given na fan ako ng Spider-Man, out of 5, I'll give it a 3. Sobrang tama lang, balance. O sige, pwede rin 0.5 kasi tatlong Spider-Man. Pero average siya sa akin, 3. Kasi to be honest, mas maganda yung Far From Home. Mas maraming mas maganda yung takbo ng storya, focus siya. Ito out of focus as expected. Pero undeniably it delivered the goods. It delivered the 3 Spider-Man. It delivered all the villains and naging happy experience naman siya sa lahat ng fans. It's a love letter to the fans, but in the end, it all seems to be fan service eh. So, medyo nakukulangan ako doon. Pero sige, pagbigyan na natin, pandemic naman, sige, medyo hindi nagawa ng maayos yung trabaho. Pero, at the end of the day, it's a fun Spider-Man movie na babalik-balikan natin. Kayo po, Sir Jerry, anong rate ako niyo naman, po? bigyan ko siya ng 4. Mas mataas ng konti kay James. Kasi kinonsider ko naman yung technicalities ng film. Kasi sinusundan ko yung story niya, ano yung nangyayari, nandiyan dyan yung napagsama-sama nila yung tatlong tatlong Spider-Man. Dalawa ay galing sa Sony. And inisip ko doon, anong klaseng deal yung ginawa para magawa lang yun, ano yung mga mapa-oo yung dalawang previous Spider-Man. Kasi kinukumpara lagi siya sa Endgame. Pero para sa akin kasi lahat nung nasa Endgame mga characters na pagmamayari ng Marvel, kahit nga tanggalin mo si Spider-Man doon, okay lang. Maraming napagja-job. Pero ito kasi kumbaga, para sa atin mga fans, ako lalo dahil Spider-Man fanatic din ako. Binasa ko yung mga comics niya through subscription before. And mas nag-concentrate lang sila dun sa movie aspect na yun nga, pagsama-sama itong tatlo, bigay yung hiniling ng fans at binigay naman. Ang mas inaano ko ngayon ay yung moving forward. Ano na yung mangyayari. Balita ay may bagong trilogy na gagawin. Still, si Tom Holland yung gaganap.
Although yung ending nitong Spider-Man medyo balita ko hindi magre-reprise yung mga yung gumanap na MJ, gumanap na Ned. Ewan natin. Ano ba to? Reboot? Hindi reboot yung ba continuation na. So panibagong trilogy if ever. ang pinangako nila dahil sa ending nito nakalimutan na ng mundo kung sino si Peter Parker is ano na to? Ito na yung take off na Spider-Man Tom Holland na proper. Sana. So ikaw ba, James, naniniwala ka doon? Looking forward doon sa possible trilogy. Bagong trilogy. Kahit di nila aminin, ang dating yan talaga soft reboot yun. Kasi nga, yun na nga, from the premise itself, magte-take off siya sa nakalimutan na lahat si Tom Holland na Spider-Man. So, Parang nakalimutan. Anything can happen. Ayun. Hindi, kasi diba sa dulo ng film, yung para ma-solve yung, kasi nagka-crack na yung multiverse, so nagcast uli ng spell si Doctor Strange, forget Peter Parker ulit. Medyo weird nga eh. Parang kung saan sila nagsimula, doon din sila natapos na spell. So, from there on, yun nga, nakalimutan na lahat na may kilala kay Tom Holland na Peter Parker, na siya si Peter Parker. So, it's a good opportunity na mabigyan siya ng bagong art, bagong kwento. Kasi to be honest, hindi ko bet si John Watts bilang director eh. Kasi yung yung take niya parang more on series like yung atake niya kay Spider-Man. And yung Tom Holland Spider-Man, hindi talaga siya nag-develop as a character eh. To be honest kasi kung sino siya sa Homecoming, parang yun din siya sa Far From Home, and then ito na naman siya sa dito sa No Way Home. So, yun nga medyo na-frustrate ako kasi nandun pa rin yung immaturity niya, nandun pa rin yung impulsiveness niya, na doon nga nagsama yung problema ng movie. Actually, kung nag-mature yung Tom Holland Spider-Man, hindi mangyayari itong No Way Home eh. So, yun nga. So, sana makita natin yung mature side ni Peter Parker na si Tom Holland as Peter Parker. Kasi yun yung minahal natin kay Tobey. Kaya binabalikan ng mga fans si Tobey kasi kahit sabihin mong parang Boy Scout, goody good shoes na tao. Pero nakita natin, nag-move yung character niya eh. Naging good boy, naging responsible person, tapos naging tragic person, maraming naranasan. Pero nakita natin na shape siya ng experiences niya. So, sana itong Tom Holland Spider-Man, kung magkakaroon na ng bagong trilogy, i-explore nila yung talagang yung heart ng tao. Yung character ng tao talagang i-develop nila. Maging relatable talaga siya na Spider-Man na tao din, kagaya natin, nasasaktan, nagmamature, dumaranas ng mga pighati, pero at the end of the day, gagawin natin yung tama. Dahil alam natin na yun yung dapat gawin. Ayun, at syempre, kahit sinong human superhero, nagugutom din katulad mo na kumakain ng hamburger. Ayun. Grabe kayo ni-stop ko. Sumikat kasi ng meme yan, yung nakanganga na Spider-Man. Ewan ko sino ba yung original, ginaya ko lang eh. Okay. So, at least hindi ikaw ang nag-umpisa. Ayun. Ewan ko sino yun eh. Makilala nyo ha. Ayun. With that, ayun, hopefully, again, tulad ng pinagpauna natin na wag sana kayong magagalit sa amin dahil ginagawa lang po namin yung trabaho namin ng mga spoil ng mga viewers namin about dito sa... Trabaho ba to? May bayad ba to? May naman eh. May warning naman. Spoiler alert nga po. Huwag kayo manood kung ayaw nyo mo. Oo. Tapos, syempre, siguro naman, despite ng mataas na alert level 3 sa mga key places, especially sa Metro Manila, hindi pa naman siguro huli para panoorin yung itong anticipated film na to. Hanggang kailan ba yung showing nito? Ang alam ko yata pag sa sinihan
weekends lang ang palabas eh. So, baka next weekend. Pero sa US hanggang ngayon, pinapalabas Showing pa rin siya hanggang ngayon. Yes. So, And nasa number 1 pa rin siya dahil yung mga bagong films like the 335. Kaya pala naka 1 million yung ano nila eh. Okay, ayon dito sa concurrent number, yung budget nila para sa film na to ay 200 million at ang kinita nila sa box office as of this recording ay around 1.536 billion US dollars. Yon. Tubong lugaw. Yon. So, nakatulong din sa 1 million ng 1 million kaso sa Ayun. Pero ito, tanong James, panonoorin mo ba yung Doctor Strange 2, Multiverse of Madness? Hindi na tinatanong yan. Naman. Papayag ka rin bang i-review natin yan? Siyempre naman, dapat nakaslot na talaga yan eh. Yun. Magko-costume ka ba ng Doctor Strange? Spider-Man lang hindi talaga. Ako super fan ni Doctor Strange. Talaga Spider-Man eh. Pero, by request, di ba? May may ibang characters ba na masama dyan sa yan? Nakamahal yung kapa kasi, kaya di tayo basta ng Doctor Strange. Bakit saan gawa tela yung Hindi, mahal. Okay. May ibang characters ba na masasama dyan? Balita, meron mga magre-reprise ng mga roles. So, mas manonood ako ng Multiverse of Madness dahil kay Scarlet Witch talaga. So, siya. Siyempre, fresh from WandaVision, arguably the best Disney Plus series para sa akin. Yun. So, and Loki. Yung dalawa na yun. Yeah. Next Loki. Yeah. Kasi ang balita, nandoon din silang dalawa, si Loki at si Sylvie. So, yun yung gusto ko malaman yung maging dynamics kasi di malala kayo mga puro mga bigatin yung mga characters na nandyan sa Doctor Strange. And ang balita nga, nasa 3 oras daw yung rough edit. So, wala magbabawas pa sila dyan. Ayun. Okay. So, yun. James, anything to plug? Plug? Ano ba? Charger. Pa-plug ko. Frontline sa umaga, nood kayo, 10:50 ng umaga. So, everyday, Monday to Friday. Ang anchor namin, Paolo Bediones. Ayan. So, pinaghihirapan po namin ang balita ninyo everyday. Naman. Ayan. Ako po, nangangarang po ako dyan. Pero I'm so proud and pinaghirapan po namin yan. I respect para sa mga staff behind the camera ng and stay safe kayo dun sa stay safe kayo dyan. Kasi yung pandemic talagang apektado yung namin, yung manpower. So, sama nyo rin kami sa prayers. Naman. So, talagang malalampasan natin lahat yan. Supportahan natin ang industriya ng bawat isa. And the big story rin pala, alas 8 ng gabi. Yan, ako rin, nagsusulat din ako dyan. Sa One News naman. One News naman yun. So, kung may cable kayo, yan. Or sa YouTube, meron One News, the big story. Ayan, si Gretchen Ho and Robbie Alampay. Pero minsan si Edwin Gaw eh. Ayan. Thank you very much. Yan po ang ating kaibigan dito sa ating sa FPS, si James Tinsay. Yan, maraming salamat. Yeah. Thank you guys. Super Salamat. worth the time. Yan. Yes. At yun nga, kung meron po kayong mga trending na mga content na gusto nyong i-review namin, pag-usapan namin, i-spoil namin kayo, iwan lang po kayo ng komento sa ilalim ng inyong Facebook, Twitch at YouTube screen. At malay nyo, yung content nyo na gusto namin reviewin, ma-feature namin dito sa review segment ng Spoiler Alert. Follow me on my Twitter and Instagram account at Anime Kabayan at mag-subscribe lamang po kayo sa Anime Kabayan YouTube channel. Like and share. Ring the bell also. At lagi po kayong mag-ingat. Stay safe. Kung wala kayong masyadong gagawin, stay at home lamang po. At ayun, magdasal po tayo at lagi po tayong maging maingat sa ating mga kalusugan at sarili. Yun, and huwag niyo kalimutan i-like ang aming Facebook page, facebook.com/fpsmedia.ph. Meron din tayong isa pang Facebook page, facebook.com/fpsmedianca. At meron din po tayong Twitch channel, twitch.tv/fpsmediaph. At Spider-Sen. At saka tiktok.com/fpsmediaph. Bumisita rin po kayo sa aming website sa www.fpsmedia.ph. Yun, so maraming salamat po sa ating viewers sa Facebook, Twitch, at
Teka lang, sa YouTube lang natin to di ba? I-upload. So, maraming salamat po sa ating viewers sa YouTube. At kita-kita po tayo sa isa namang panibagong spoiler alert review. Abangan niyo po yung next naming i-feature. So, kita-kits sa isa na namang Spoiler alert! Bye-bye! Nakikiramdam kung sabay-sabay eh. Stay safe, Philippines! Yeah. Bye-bye! Thank you, James! Thank you. We'll be right back.